Sa ating lahat. Okay, good morning each and every one of us. Tayo po ngayon ay narito upang purihin at sambahin ang ating Panginoon sa umagang ito. Sabihin nga po natin ng malakas, I am blessed and beyond. Handa, bigkas. Masyado pong mahina. Handa, bigkas. Okay. I am blessed and beyond. Lahat ng narito at anak ng Diyos, tayo po ay pinagpala at higit pa sa ating mga buhay. At naniniwala po ako, tayo pong lahat ay narito upang purihin ang ating Panginoon at inaanyayahan ko po na ang bawat isa ay tumayo habang may tumutugtog na isang awitin. Magmuni-muni po tayo, magkaroon po tayo ng personal na panalangin sa ating Panginoon. Ang nilalaman lang po ng prayer natin ay ang prayer ng pasasalamat. Prayer ng tagumpay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Because we are blessed and beyond sa mga panahong ito. Patuloy po tayong lumagay sa presensya ng ating Panginoon. Patuloy po tayong lumagay sa ating pong pakikipagnaig sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin na dadalhin po sa atin ng ating Pastor Ernest Monil. Sa iyo po lahat ng papuri, aming Ama. Sa iyo po namin ibinabalik ang pagdakila, ang pagluwalhati, ang karangalan. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na dakila, tapat, Diyos ng pag-ibig. Maraming salamat po sa bagong taon na muli mo pong ipinagkaloob po sa amin. Taon na kung saan ay aasahan namin, Panginoon, pananaligan namin na meron ka pong patuloy na magandang gagawin sa buhay ng iyong mga anak. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa mga taong nagdaan, sa mga pagsubok na aming kinharap, naranasan po namin ang iyong dakilang pag-ibig. Naranasan po namin ang iyong pagtulong, ang iyong awa. Hindi po kami makakarating sa bagong taong ito kung hindi dahil lamang sa iyong biyaya at awa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po na sa kabila ng aming mga pagkukulang sa iyo, sa kabila ng mga pagkakataon na namuhay kaming hindi tapat sa iyo, na natili kang tapat sa bawat isa po sa amin. Ang iyong pag-ibig at awa ay laging bago sa bawat umaga ng amin pong pagkagising. Aming Diyos,
alam ko po na anuman ang ganda ng titik ng mga awitin, ang ganda ng melody ng bawat awit na amin pong aawitin ngayong umaga, kulang pa, Panginoon, sa iyong katapatan, kulang pa sa iyong mga ginawa sa aming buhay, Panginoon. Ngunit hayaan niyo po, aming Ama, na sa umaga pong ito, ikaw ay aming itaas, ikaw ay aming sambahin sa pamamagitan ng mga awit, sa pamamagitan ng buhay na dala po namin ngayong umaga. Amin, Diyos. Pinupuri ka po namin. Niluluwalhati ka namin. Hayaan mo po, aming Ama, na sa unang pagsamba namin ngayong taon po na ito, sa lugar po na ito, mag-ingay ang iyong mga anak ng papuri. Mag-ingay ang iyong mga anak ng mga awitin ng pagsamba at pasasalamat sa iyo. Amin, Diyos. Hayaan niyo po na ang inyong mga anak ay patuloy at malayang makasamba sa iyo. Salamat po sa patuloy niyo pong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat po sa mga pagpapalang patuloy po naming tinatanggap. Salamat po, Panginoon, dahil kahit kailan hindi mo kami iniwan at hindi mo po kami pinabayaan. Sa iyo po lahat ang papuri, ang pagluwalhati sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Ayan, so, kamusta po ang unang araw ng taong 2022? Maayos po ba? Madami pa po bang handa sa ating mga bahay? Ayan, so grabe no, isang taon na naman po ang lumipas at patuloy na ating nawitnessan ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Ayan, so ngayong umaga atin pong itataas ang ating Panginoon, atin siyang pasasalamatan. Let's lift up the name of Jesus. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may saya at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalagayan.
pusong napapagat, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay bigay, awitan siya, purihin siya, lumalating siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay bigay, awitin siya, purihin siya, lumalating siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Minsan pa! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Grabe Lord, thank you, O God. Ang sarap po magpuri sa ating Panginoon. Ang sarap po isigaw ng Kanyang mga papuri. Amen! Ayan. Ayan, patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Yan, kung babalikan lamang po natin ang taong 2021, grabe yung kabutihan ng ating Panginoon. Tunay na hindi siya nagpabaya. Siya ang ating naging sandigan. Siya ang sumama sa atin nung taong 2021 at siya pa rin po ang sasama ngayong taong 2022. Yes, purihin ka, Panginoon, sapagkat Ikaw ay mabuti. Ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o magugubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay, sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapangan
mabuti, Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o magkukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa iyong papuri, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, Panginoon, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa iyong papuri, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid
nagpapasalamat kami, O God. Nawa nadinig niyo po ang aming mga papuri, ang aming pagsamba, ang aming pasasalamat sa inyo, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo para po sa ating dalangin pastoral. Tunay nga po, Panginoon, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw yung aming Diyos na gumabay sa amin sa isang taon na nagdaan sa year 2021. Salamat po sa mga biyaya, pagpapala, pag-iingat na iyong ipinaranas sa amin sa kagalingan ng aming mga pangangatawan sa panahon na kami ay nagkaroon ng karamdaman. Maraming salamat po. Sa mga panahon na kami ay mayroong mga problema na iyo pong tinugon, sa mga pangangailangan na namin na iyo pong kinatagpo, maraming salamat. Father God, patuloy po kami dumadalangin ngayon at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na aming nagagawa. Linisin mo po kami ng dugo ng aming Panginoong Jesus sa mga sandaling ito, sa mga bagay na alam po naming mali, pero ginawa pa po namin, patawad po. Sa mga bagay na alam po naming tama, pero hindi namin ginagawa, patawarin niyo po kami, Panginoon. At linisin sa lahat ng aming mga kalikuan, sa aming mga pagsaway sa iyo. Father God, salamat po dahil meron kang pangako na kapag ipinahayag namin ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal na kami ay patatawarin at lilinisin sa lahat ng aming mga kalikuan. Sa mga sandaling ito, Panginoon, inaangkin po namin yung pagpapatawad na yon. And Father God, nais po naming alalahanin sa iyo ngayong umaga, na ipagpasalamat sa iyo ang mga kapatid po namin na sumapit sa kanilang kaarawan sa isang linggo na nagdaan. Maraming salamat po, Panginoon, sa dinagdag mo na taon sa kanilang buhay. Salamat po dahil sa isang taon na pag-iingat na ipinaranas mo po sa kanila. Dalangin po namin, bigyan mo po sila, Panginoon, na maraming taon pa na kung saan ay nararanasan ng karagdagang pagpapala at biyaya na nagmumula sa iyo. Gayon din po, Panginoon, sa mga kapatid po namin na sumapit sa anibersaryo ng kanilang kasal. Maraming salamat po sa pagtataguyod mo sa kanilang buhay, mag-asawa, sa kanilang pamilya. Salamat sapagkat sa kabila ng mga problema na kanilang kinakaharap, pinapanatili mo po, Panginoon, na maging matatag ang kanilang pagsasama. Father God, dalangin po namin na patuloy mo po silang bigkisin ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Father God, gayon din po itinataas namin sa iyo ang mga kababayan po namin na naapektuhan ng bagyong Odette sa Kabisayaan at sa parte ng Mindanao. We pray for them, Lord, na abutin mo po sila sa kanilang kalalagayan. Sila na nawalan ng tahanan, sila na nawalan ng kabuhayan. Aming Diyos, sa kabila ng mga pangyayaring ito, loobin mo na maging daan ito upang mapalapit sila sa iyo. And Father God, idinadalangin din po namin sa iyo ang kasalukuyang kalalagayan ng aming bansa. Nakikita mo po, Panginoon, ang pagtaas ulit ng cases ng virus na COVID sa Kamaynilaan. We pray, Father God, na ikaw po ang kumontrol nito, ikaw ang patuloy na kumontrol ng sitwasyon ng pandemya dito sa aming bayan. Lord, dalangin po namin na huwag mo na pong hayaan na lumagana pa ito at makaapekto sa buhay ng marami namin mga kababayan, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na kumilos upang ang pandemyang ito ay masugpo. And Father God, dinadalangin din po namin sa iyo ang mga kapatid po namin na nasa kanilang mga tahanan na ngayon ay kasama namin online sa pagsamba. Abutin mo po sila, loobin mo na sa kanilang pag-join
sa online worship ay maranasan din nila, Panginoon, ang presensya mo sa kanilang buhay. Katagpuin mo po ano man ang kanilang mga pangangailangan. Father God, sa umaga pong ito, patuloy po kami dumadalangin sa iyo na mangusap ka sa pamamagitan ng iyong anak na gagamitin upang maging daluyan ng espiritual na pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po sila. Patuloy po tayong lumagay sa presensya ng ating Panginoon. Ating pong buksan ang ating mga spiritual senses para po sa mensahe na dadalhin po sa atin ng ating tagapagsalita. At siya po ay magpapatuloy, si Jack Fe Bautista. Happy New Year po, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito na muli ay nagkasama-sama tayo. Ito ang unang, tama nga ba, unang linggo ng taong 2022. No? Sino po sa inyo yung yung naghihiwalay na yung taon, 'di ba sabi nila kailangan daw tumalon. Ayan. Tumalon, talunan para daw tumangkad pa. No. Yung iba naman ay naglalagay ng mga barya sa bulsa. Bakit? Yun yung pinapatunog-tunog at para daw buong taon ay maraming blessing si Lord. Oh, hindi naman no, iba naman hindi barian nilalagay, mga buo. Wow. Mga tigwa 1,000 ba o tigpa 500, no. So, iba't iba ang paraan ng pagsalubong, no? At yung iba naman talaga naman pong gumagastos para sa mga paputok, no? Bawal na bawal. Pero ang sabi ng iba ay, iyon daw ay pang-alis daw ng malas at para daw maging swerte naman pag umalis na yung malas, yung mga negosyante, para sa pagpasok naman ng taong 2022 ay maging maswerte at mabiyaya ang taong papasok. No? Ano doon ang inyong mga ginawa, mga kapatid, sa mga binanggit ko? Wala. Dapat yung mga prutas daw, 12 na mga bilog-bilog. Ayan. Naku, napakamamahal na mga prutas at talaga namang sa palengke ay kahit tigkakaunti dahil mahal nga bumibili yung iba. Dapat daw kumpleto yung 12 mga mabibilog. Di ko alam kung anong dahilan nun. Meron naman kailangan daw kumain ng mga malagkit, matatamis. Ayan. Nako. Leche plan, fruit salad. No. Iba't iba ang mga pananaw para sa bawat isa sa atin. No? Pero ang pinakamahalaga po ay yung ating bagong taon ay italaga natin sa Diyos. Sino rito yung kahit na nagkakaingay, nagpray kay Lord at nagpasalamat sa panibagong taon? Ayan, praise the Lord. No? Purihin ang Panginoon. Ang ating pong topic ngayong umaga ay, syempre, bagong taon, bagong pagkakataon. Ulitin ko po, ang topic po natin ngayong umaga, bagong taon, bagong pagkakataon. Muli ko po kayong aanyayahan na muling tumayo at buksan po natin ang ating mga Bible sa Efeso chapter 1, verse 18 to 19.
Efeso chapter 1 verse 18 to 19. Ang sabi po rito, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inalaan niya sa kanyang mga hinirang. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po kayong maupo. So katulad po nung binanggit ko kanina, ang topic po natin ay bagong taon, bagong pagkakataon. Mga bagay na dapat nating tandaan sa pagpasok ng taong 2022. No? Number 1, bagong pagkakataon upang burahin ang nakalipas sa pamamagitan ng pagpapatawad ng Diyos. Sabi po dito, ano man ang iyong naging pagkakamali nitong nakaraang taon, inyong tandaan na ang lahat ay maaaring patawarin ng Diyos. Lahat po tayo nakakagawa ng kasalanan. Tama ba yon? No. Minsan pagising pa lang sa umaga, pag di maganda yung gising mo, mainit na ulo mo eh. No? At pag mainit ang ulo mo, pati yung mga tao sa paligid mo, ayan, nadadamay. No? Nadadamay kasi mainit na ngay ulo mo eh. No? Meron sinasabi, hindi maganda gising niyan. No? Ibig sabihin, yun nga. Hindi ko alam kung bakit di maganda gising, baka may napanaginipang di maganda. No? O baka bagong matulog, naiinis, kaya pagising, inis pa rin. No? At mainit pa rin ang ulo. Pero sa ating pong Diyos, ang sabi po, ito po ay, ang sabi doon, ano man yung ating mga pagkakamali, uulitin ko po, sa nakaraang taon, tandaan na ang lahat ay maaring patawarin ng Diyos. Hindi naman po ibig sabihin nun, ay pwede na akong sabi, nagpapatawad naman ng Diyos eh. Pwede na akong gumawa ng kasalanan. No? Hindi naman po iyon ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, pag tayo ay nakagawa ng kasalanan, hindi naman natin ito sinasadya, ay handa ang ating Diyos na patawarin ito. Buksan po natin ang unang Juan, kabisado na natin to, chapter 1, verse 9. Ang sabi po dito, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin pagkat siya'y matuwid. Ano ang sabi doon? Ano ang gagawin natin, mga kapatid? Oho. Sabi doon, ipahayag natin kung ano man yung ating kasalanan. Kung ano man yung nagawa nating hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos, ihingi natin ito ng tawad. At ang sabi, kapag ipinahayag na natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipapatawad ng Diyos ang mga ito. Hindi lang ipapatawad, kundi ang sabi doon, at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating mga kasamaan. Bakit tayo lilinisin ng Diyos? Dahil ang sabi doon, ayaw niya ng kasamaan. Dahil ang Diyos ay matuwid. Ayaw niya na tayong mga anak niya ay patuloy na nagkakasala. Iba po yung nakakagawa ka ng kasalanan na di mo sinasadya. Iba naman yung kasalanan na ini-enjoy mo na. Magkaiba po yun, ha? No? Yung kasalanan na ini-enjoy mo na, ibig sabihin, paulit-ulit mo na itong ginagawa. No? So napakahalaga po na sa ating mga buhay, pag tayo ay nakagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, ihingi ka agad ito ng tawad sa Kanya. Ang sabi doon, ipahayag ka agad.
No? Dahil ang Diyos, sabi, iniintay niya yung ating pagpapahayag ng ating mga kasalanan. Pero wag naman na paulit-ulit nating gawin ang kasalanan. Sabihin mo sa iyong katabi, humingi ka ng tawad. Ayan. Sa mga kasalanan. Oh. Kala nyo, libre na kayo, ha? Ako rin. Ayan. Hindi lang yung katabi. No? Bago yung iba, yung sarili muna natin, yung ating siyasatin sa harap ng Diyos. Diba? Kung mapupuna po ninyo, pag tayo ay umaawit sa Panginoon, bago tayo umawit sa Panginoon sa ating pananalangin, no? Humihingi muna tayo ng tawad. So sabi, bagong pagkakataon upang burahin ang nakalipas sa pamagitan ng pagpapatawad ng Diyos. Pangalawa, bagong pagkakataong makapagsimula. Buksan po natin ang Juan chapter 8. Juan chapter 8, verse 10 to 11. Ang sabi po dito, tiningnan siya ni Jesus at tinanong, nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan, humayo ka at huwag nang magkasala. No? So makikita po natin dito, ang Panginoong Jesus, may isang babae na nahuli sa kasalanang pakikiapid. No? Sa kanila pong kaugalian noon, pagka ikaw ay nahuli sa kasalanang pakikiapid, ay, yun nga, parurusahan ka. At ang parusang ito ay ang pagbato. No? Pagbato hanggang sa ikaw ay mamatay. Pero ano ang sabi doon? Ang sabi po, babasahin ko muna po yung verse 7 doon sa chapter 8. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya tiningnan niya at sinabi ang ganito, sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwang kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Ano ang sabi ng Panginoon? Kung sino yung walang kasalanan, maunang bumato. Meron bang nagtangkang bumato sa babaeng nahuli sa pagkakasala? Wala. Bakit po? Dahil alam nila sa kanilang sarili na lahat sila ay makasalanan. Na walang sino man ang walang sala. Ano po ang mas madaling makita? Yung pagkakamali mo o yung pagkakamali ng iba? Aha. Mas madaling makita yung pagkakamali ng iba. Kesa sa makita mo yung sarili mo, ay mali ako. No? Minsan nakikita mo yung mali nila, pero hindi mo nakikita yung pagkakamali mo sa iyong sarili. Ganon din ang karanasan ng babaeng ito na nahuli sa pakikiapid. Nakita nila na ang babaeng ito ay makasalanan. Nakita nila na ito ay dapat parusahan. Pero hindi nakita ng mga taong nakapaligid sa kanya na sila man ay makasalanan. Kaya nga po, walang sino man ang nagtangka na batuhin ang babae. Sapagkat alam nila sa kanilang sarili na sila man ay makasalanan. Sabi po dito, masama ang kanyang nakaraan. Ngunit siya'y tumanggap ng kapatawaran ng Diyos at siya'y nagkaroon ng bagong pagkakataong magbagong buhay. Ang sabi po doon sa verse 11 na aking binasa kanina, sinabi ni Jesus, hindi rin kita
parurusahan, humayo ka at huwag nang magkasala. Napakagandang pagkakataon ang ibinigay sa babaeng nahuli sa pakikiapid. Binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataong magsimula muli sa kanyang buhay. Ganon din po tayo mga kapatid. Tayo po ay binibigyan ng Diyos. Hindi lang ngayong 2022, sa bawat araw ng ating buhay, binibigyan tayo ng ating Diyos ng pagkakataong makapagsimula muli. Ang tanong, meron bang nabago sa ating buhay? At ang sabi sa salita ng Diyos sa 2 Korinto 5:17, no? Sabi, ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabihin niyo ulit sa katabi niyo, bagong nilalang. Ayan. Sabi, wala na ang dating pagkatao at siya'y bago na. No? Ibig sabihin, hindi lang ngayong 2022, sa bawat araw ng ating buhay, dapat merong pagbabago. At pamilyar tayo sa kantang parati nating sinasabi, binabago mo ako araw-araw. May nababago ba? Meron po ba? Napakahalaga na sa ating buhay, merong pagbabago, merong nababago. No? Kung dati hindi ka uma-attend, pagka may cell group kayo, ngayong 2022, umattend ka na. Ayan. Kung nung nakaraang 2021, hindi ka nakakapag-pray, ngayong 2022, magsimula ka ng mag-pray at magpasalamat sa Panginoon. Bagong pagkakataong makapagsimula. Ang bawat isa sa atin ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na makapagsimula sa ating buhay. Dapat, hindi lamang ang Diyos ang nagbibigay ng pagkakataong makapagsimula. Dapat sa ating buhay din, dinidesire natin, ninanasa natin na tayo ay patuloy na mabago. Sa mas mabuti. Sabi nga, may isang narinig ako, pabuti ng pabuti. Hindi pasama ng pasama. No? Dapat pabuti ng pabuti ang ating buhay para sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So ulitin ko po, bagong pagkakataon upang burahin ang nakalipas sa pamamagitan ng pagpapatawad ng Diyos. Number 2, bagong pagkakataong makapagsimula. Number 3, bagong pagkakataong harapin ang buong taon na taglay ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi nga, huwag ka nang magkasala, wika ni Jesus sa babaeng nagkasala. Hindi niya maiwasan ang magkasala noong una. Ngunit ngayong nakamtan niya ang kapatawaran ng kasalanan, nakamtan din niya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Napakaganda. No? Hindi lang kapatawaran ng kasalanan, kundi kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang sabi po dun sa talata na ating binasa kanina sa Efeso chapter 1 verse 18 to 20, ang sabi po, naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at naglugmok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Nasa atin po ang kapangyarihan ng Diyos. Nawa po ay maranasan natin ito sa ating mga buhay.
Number 4. Bagong pagkakataong magtagumpay. Dahil nasa atin na po ang kapangyarihan ng Diyos, nasa atin na rin po ang kapangyarihang magtagumpay. Ang kailangan natin ay hindi bagong panata tuwing papasok ang bagong taon. Yan ang ginagawa ng marami taon-taon, ngunit nabibigo. Sino rito nung isang taon sabi niya, "Nako, 2021, January, magda-diet na ako." Ayan. Tapos ting may masarap na pagkain, "Naku, bukas na lang." No? Oh. "Naku, di na ako kakain ng mga sweets." Yan. Yung mga makokolesterol, hindi na ako kakain niya. Pero, ayan. Naalala ko yung noong nakaraang linggo, no? Lechon. Oh, grabe. Talagang yung balat ang lutong no? Hindi maiwasan Diet daw, diet. Nagbibiroan, ginawang kanin yung lechon. Nag-diet. Hindi nga nag-rice, nag-lechon naman ako. Parang mas yun no? Nagsasabi, magda-diet na ako ngayong 2021. Ang tanong, nagawa mo bang mag-diet? No? O baka lalong nag-gain ng weight na dagdagan? O ngayon 2021, ganito ang aking gagawin. No? Mag-exercise na ako parati para maging healthy. No? Parang may mga nagre-react Nag-exercise naman sa panaginip nga lang. Hindi. Si pastor, parati niya sinasabi sa akin, pagka bago matulog niya, Agom, ang tawagan po na, Agom, magbabike ako Pag di mo ako nakita bukas ng umaga, ibig sabihin nag-bike ako. No, minsan ay hindi naman natutuloy. No, sabi niya, akala ko totoo panaginip ko na nagbabike ako Ibig sabihin, mas masarap matulog. Kaya hindi natuloy ang pagbabike. No? So, mga nakakatawang, sabi, New Year's resolution. No? O, nakaraan na ang 2021. 2022 na ngayon. No, ano yung mga sinasabi nyo? Ano yung mga pinapangarap? Sana ganito. Sana makapag-diet na ako, makapag-exercise na ako. Ito yung aking goal sa aking trabaho. Ito yung goal ko sa aking mga ginagawa. Ang tanong, ano yung goal mo para kay Lord? Ano yung iniisip mo na gagawin mo para kay Lord sa taong 2022? Meron ba? Hello? May iniisip ba kayo na sasabihin kay Lord at hindi lang sasabihin, kundi gagawin. Ngayong 2022, ganito na ako para kay Lord. Yung mga New Year's resolution na ginagawa ng marami, hindi naman po masama yan. No? Kung iyan po ay nagagawa nyo, abay salamat. No? Pero sabi, maaaring makalipas lang ang 1 linggo, o 2 linggo, o 1 buwan, hindi na magiging patuluyan. No? Maaaring bakit ganon? Sapagkat walang kapangyarihan. No? Sabi, walang kapangyarihan laban sa hilig ng laman. No? Pati yung mga bisyo, mga kasalanan na patuloy na ating nagagawa. Dahil gapos tayo ng kasalanan. Sabi po sa Roma, chapter 7, verse 24 to 25. Kahabag-habag ang kalagayan ko, sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, salamat sa Kanya.
kung sa ating sarili hindi natin kayang magtagumpay, ipagkatiwala natin ito sa Panginoon. At ang sabi doon, ang Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Ano ang plano mo sa taong 2022? Ano man po ang ating layunin sa ating buhay, ilapit natin ito sa Diyos. At naniniwala po ako na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Reviewin po natin. Bagong taon, bagong pagkakataon. Ano yung number 1? Bagong pagkakataon upang burahin ang nakalipas sa pamagitan ng pagpapatawad ng Diyos. Number 2, bagong pagkakataong makapagsimula. Number 3, bagong pagkakataong harapin ang buong taon na taglay ang kapangyarihan ng Diyos. At number 4, bagong pagkakataong magtagumpay. Meron pong kanta, ewan ko kung alam nyo to. Pero palagay ko, alam nyo po ito. Pakinggan nyo ha. 1 little, 2 little, 3 little Indians. 4 little, 5 little, 6 little Indians. 7 little, 8 little, 9 little Indians. 10 little Indian boys. Tama ba ito, no ko? No? Sino may alam nung kantang yan? Oh, napag-aalata. Mga kantang ano, ha? Eto naman. Pakinggan niyo po ito, ha? Eto naman, na base sa 10 little Indians, ang pamagat naman ay 10 little Christians. Ayan, ha? Kanina kinanta ko, 10 little Indians. Ito naman ay 10 little Christians. Ito po yung Tagalog, ha? Hindi ko nakakantahin. Babasahin ko, pakinggan niyo pong mabuti. 10 little Christians. 10 mga Kristiyano nasa loob ng church. Umayaw sa preacher yung isa, 9 na lang ang natira. 9 na Kristiyano, dahil magdamag nagtrabaho, yung isa, tinanghali ng gising nung linggo, kaya natira ay 8. 8 Kristiyano sa fellowship ang punta. Yung isa, nahikayat ng mundo, kaya naman, naiwan, 7 na. 7 Kristiyano, parang mga ibon ang pagkanta. Kaso, hindi nagustuhan yung music nung isa. Tuloy, 6 na lang sila. 6 na Kristiyano, buhay na buhay ang pagsasama. Nawala ng gana ang isa, natira ay 5. 5 Kristiyano, tulong-tulong sa paghatak papuntang Pampang. Napahiga ang isa, kaya 4 na lamang. 4 na Kristiyano, parang bubuyog sa kasipagan. Nagtampo ang isa, 3 na lang ang naiwan. 3 Kristiyano, naguguluhan at nalilito na. Sumama pa sa nakararami yung isa. Natira, 2. 2 Kristiyano, matatapos na sana ang istorya. Nagkasalungatan pa. Kaya ayan, meron na lang isa. 1 Kristiyano, parang wala nang magagawa. Nag-akay ng ibang kaibigan kay Kristo. Ngayon, meron ng 2. 2 masigasig na Kristiyano, nag-akay pa ng tig-iisa. Nadoble ang mga Kristiyano, kaya't 4 na sila. 4 na tapat na Kristiyano, araw-gabi nagtatrabaho. Bawat isa, nakakapag-akay pa rin, kaya naging 8. 8 masigasig na Kristiyano, kung gaya nito,
mag-aakay ng lahat. 7 linggo lang, dadami sila ng 1,024. Kung ikaw ang nasa kwento, may isang katotohanang tiyak. Ulitin ko po, kung ikaw ang nasa kwento, may isang katotohanang tiyak. Maaaring ikaw ay tagapagbuo o ikaw ay tagapagwasak. Nasaan po kayo sa kwento? Kayo po ang makakasagot, mga kapatid. Nandun ba tayo sa tagapagbuo o tagapagwasak? Bagong taon, bagong pag-asa. Bagong pagkakataon upang burahin ang nakalipas sa pamamagitan ng pagpapatawad ng Diyos. Bagong pagkakataong makapagsimula. Bagong pagkakataong harapin ang buong taon na taglay ang kapangyarihan ng Diyos. Bagong pagkakataong magtagumpay sa iyong personal na buhay, Kristiyano. Bagong pagkakataong makapaglingkod sa ating Diyos at sa ating church dito sa Area E, na sama-sama ngayong 2022. Mari po ba tayong tumayo, mga kapatid, at umawit po tayo ng isang awit? At habang inaawit po natin ang awit na ito, ay patuloy na mag-reflect po tayo sa ating sarili. At patuloy na makipag-usap tayo sa Panginoon. Bagong taon, bagong pagkakataon, binibigyan po tayo ng ating Diyos na muli ay italaga ang ating sarili at patuloy na makapaglingkod sa Kanya. Oh Diyos, lahat ng pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. Oh Diyos, Yes, Lord. ang aking isipan ay pagarian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Sa anumang sa sandaling ito'y ang mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Minsan pa po nating awitin. O Diyos, sa'yo lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang
bang maihandog ko? Yes, Lord. Opo, Panginoon. Opo, yes, Lord. Sa buhay ko nanggaling sa'yo. Kung ano man sa sandali, ito'y tama. Ang mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Opo, aming Diyos, bagong taon, bagong pagkakataon, Panginoon, ang ibinibigay mo sa amin ay yung mga anak, Panginoon. Lord, ano man po yung mga bagay na hindi nagbigay luwalhati sa iyo sa taong 2021, Panginoon, iniiwan na po namin ito sa aming mga buhay at itinatakwil na po namin ito, Panginoon. At sinasabi po namin sa iyo, aming Diyos, narito po kami na yung mga anak. Ang bawat isa sa amin, muli naming itinatalaga ang aming sarili sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin upang maluwalhati ang iyong pangalan. Patuloy na tulungan mo kaming mag-achieve, hindi lamang ng mga accomplishment namin sa buhay, kundi mag-desire kami, Panginoon, na lalo ka pa naming mapaglingkuran sa aming buhay, Panginoon. At gamitin namin yung aming buhay upang umabot pa ng marami pang mga taong walang pagkakilala sa iyo. Bagong taon, bagong pagkakataon, salamat po sa iyo, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Happy New Year po at magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa mensahe na aming napakinggan na ginamit ng ating Panginoon mula po sa ating diakonisa na si Jack Fe Bautista. Sabi po, magagawa natin ang pagbabago kung ibibigay natin ang hawak-hawak nating mga susi na ang Diyos ang siyang gagawa, kikilos at magmamaniobra sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen po ba? Okay, dahil po dyan, tayo po ay nasa panahon na ng Santa Cena. Tayo po ay magsasagawa po ng Santa Cena. Aking pong tinatawagan ang ating pong mga predikador at ang ating mga manggagawa para po sa pagsasagawa po ng ating Santa Cena. Mga kapatid, ang Panginoong Jesus kasama ng kanyang mga alagad ay nagdaos ng huling hapunan at iniutos na ito ay ating ganapin bilang pag-aalaala sa kanyang napakahalagang kamatayan sa krus hanggang sa muli niyang pagbabalik. Noon hanggang ngayon, ang utos na ito ay nananatili at umaasa ang Panginoon na ito ay ating isasagawa alang-alang sa kanyang kapurihan at sa ating taus-pusong pagsunod. Babasahin po ang ilang mga talataan ng Biblia ng aking mga kasama dito sa harapan. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus noong gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat
Tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Mga kapatid, ang diwa ng ating pagdaraos ng pag-alaala ng hapunan ng Panginoon ay napakahalaga. Sinasabi ng mga talata kung ano ang layunin ng ating pagtanggap ng mga sangkap. Ang tinapay na siyang kumakatawan o simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus, at ang katas ng ubas na siyang kumakatawan o simbolo ng kanyang dugo. Sinasabi ng mga talata na tuwing tayo'y makikibahagi sa dulang ay pinahayag nating lahat na tunay nga si Jesus ay namatay sa krus para matubos tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kasabay ng ating pagpapahayagang ito na si Jesus ay namatay para sa atin. Gayon din naman sa pagtanggap natin ng mga sangkap ay pinahayag natin na siya ay muling babalik at tayong mga inubos niya ay makakasama niya magpakawalang hanggan. Subalit bago po tayo dumulog sa dulang, ay pinahalahanan ang bawat isa na magsuri kung karapat-dapat ngang makibahagi sa hapunan ng Panginoon. Ang pagsusuri ay nangangahulugan ng mataintim na pagsisiyasat kung atin ngang sinasampalatayanan ang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ang nangangahulugan ng pagsisiyasat sa ating mga sarili kung mayroong anumang kasalanan na nagawa o iniingatan sa ating mga puso. Mga minamahal, hindi nais ng Diyos na tayo ay lumapit sa kanyang dulang nang walang malalim na pagpapahalaga sa diwa ng hapunan ng Panginoon. Dahil dito ay saglit tayong manahimik at maglaan ng panahon upang magsiyasat sa ating mga sarili at magsisi sa ating mga kasalanan. Tayo po ay manalangin. Magkaroon po tayo ng ilang sandaling pagbubulay-bulay sa ating mga sarili. Kung meron man tayong kasalanan na nagawa, atin po itong hihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Kagaya ng aming nadinig, Panginoon, sa iyong mga salita. Kangina, na kapag ipinahayag namin yung aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal na kami ay patatawarin at lilinisin sa lahat ng aming mga kalikuan. Salamat po sa paglilinis mo sa amin. Salamat sa pagpapatawad mo sa amin ng aming mga kasalanan. Yamang ito ay nai-confess na namin sa iyo. Aming Diyos at aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kinikilala namin ang kahalagahan ng huling hapunan na isinagawa ng aming Panginoong Hesus. Nagpapasalamat kami sa karapatan at pagkakataon upang makibahagi sa pagtanggap ng mga sangkap na ito, kasabay ng aming pamuling pagpapahayag ng pagtitiwala kay Hesus bilang aming Panginoon
at tagapagligtas. Ngayon po ay nagpapasalamat kami sa tinapay at katas ng ubas na ito na sumisimbolo sa katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus. Pagpalain niyo po ito at loobing maging instrumento sa pagpapaalala sa amin sa napakadakilang pag-ibig na ginawa mo sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. I-distribute po yung mga sangkap. Tumayo po tayong lahat. Mga kapatid, nung gabing si Jesus ay pinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Sabay-sabay po natin tanggapin at kanin ng tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin." Sabay-sabay po natin tanggapin at inumin ang katas ng ubas na kumakatawan sa dugo ng ating Panginoong Jesus. Manalangin po tayo. Aming Diyos at aming Ama na makapangyarihan sa lahat, yamang kami ay tinawag mo, iniligtas
at binigyan ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lumakad ng naaayon sa iyong kalooban. Sa aming mga ikinikilos, sa aming mga sinasalita, sa aming iniisip, ay mahayag nawa ang kabanalan na nais mong makita sa amin. At maging mabuting patotoo kami sa mga taong nakapaligid sa amin. Sa pamamagitan ng buhay na ito na pinagkatiwala mo sa amin, ay patuloy na mabigyan ka namin ng kapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po sila. Ngayon naman po ay dadako naman po tayo sa ating tithes and offering. Habang tayo po ay nakaririnig ng isang awitin mula po sa ating praise and worship team. Meron po tayong mga paraan ng pagbibigay ng ating mga ikapuhandog at sa ating Panginoon. So we have ways to give. Yan po ay through banking, RCBC, and GCash po ng kapatid na Sherlyn Velasco. Or pwede rin pong i-drop by nyo sa ating pong church kapag po kayo ay nadaan. Salamat po. Kasunod po nito ay ating paggawa ng ating pong birthday gift to Jesus. So lahat po ng hindi pa po nakapagbigay ng kanila pong mga birthday gift, regalo sa ating pong Diyos, ay maaari pong ilagay sa ating pong basket na nasa harapan. Okay. Dumako na po tayo para po sa ating mga announcements. Okay, announcement po. Ayan. So, ang ating pong announcement, meron po tayong mga bisita. Meron pong bisita. Okay. So, ang ating pong announcement, January 5, 2022, so, meron po tayong Wednesday worship service. Meron po tayong meron po tayong prayer meeting at 5 to 6 p.m. Alas 5 hanggang alas 6, meron po tayong prayer meeting. At sa Wednesday po, kasunod po niyon ay ang midweek service, 6 p.m. to 7 p.m. Ang ating pong mga partakers para po sa ating midweek service, ang ating pong presider, ayan, ang ating pong speaker, kapatid na Robert Santiago, presider, kapatid Angelo Darantinao, song leader, Carol Tanyoan.
Ang atin naman pong Sunday service, partakers, January 9, 2022, first service. Ang ating pong first service, presider po kapatid na Deborah Agapito, song leader Carol Tanyoan, speaker Pastor June Bautista. Sa ating pong second service, ang ating pong presider ay kapatid Jessica Garcia. Okay po. Okay. Next po ang ating prayer online. Through Google Meet po, ito po ay para sa lahat ng ating mga kapatiran na para po sa ating mga kapatiran abroad. Ito po ay gagawin sa January 7, 2022 at 8 p.m. hosted by kapatid na Tess Jimenez. At kung inyo pong mapapansin, ayun, Sunday second service partaker 9 a.m. to 10:30. Ang ating pong presider, ang kapatid na Jessica Garcia. Apo. Song leader Carol Tanyoan, speaker po Pastor June. Ang presider po sa first service, si Ninang Deborah Agapito. So kung meron po kayong mapapansin dun sa likod, meron po tayong prayer box. Pakitaas nga po yung ating prayer box. Nasa labas po. Meron po dong prayer box. Kasi po ngayon ay ipinopromote po namin na we are encouraging our kapatiran na tayo po ay maging kabahagi ng ating prayer devotion po natin sa prayer. So lahat po ng merong prayer request, pwede nyo pong i-drop doon ang inyo pong mga prayer request para po maging matatag po tayo sa taong 2022. Gayon din po, aming pong binabati ang lahat po ng nagdiwang ng kanilang wedding anniversary at ang ating pong birthday celebrant. So lahat po kayo ay aming binabati. At para po sa kaalaman ng lahat, ang ating pong manggagawa na si Pastor June Bautista ay magdadaos po ng kanyang kaarawan bukas. Dahil po dyan, tanggapin niyo po, Pastor, ang aming pong simpleng video birthday slide presentation para po sa inyo. Para po, ayan, sabay-sabay po natin siyang kantahan ng happy birthday. Para po tayo ay maging
kabahagi sa pagdiriwang ng ating manggagawa. Tayo pong lahat ay tumayo at ating pong extend ang ating mga kamay bilang pagpapala po sa kanyang buhay. Sige po, tayo po ay manalangin para sa ating mahal na pastor. Amin Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw po na in advance, Lord God, sa pagdiriwang ng kaarawan ng amin pong mahal na pastor. Kinikilala po namin una, amin Diyos, na ang buhay ay galing po sa iyo at ikaw din po ang may hawak nito po, Panginoon. Kaya ngayon pa lamang po, amin Diyos, ay pinagpapasalamat na namin yung kaarawan, ipagkakaloob mo po sa amin pong mahal na pastor. Salamat po sa buhay niya na patuloy mong ginagamit mightily sa ministry, hindi lang po dito, Panginoon, maging doon sa pasimula ng kanyang paglilingkod po sa iyo, aming Ama. At batid ko po at batid niyo po, aming Ama, na sa pamamagitan ng buhay niya, sa iyong biyaya ay maraming mga taong nakakilala sa iyo, nalapit sa iyo, naging maayos ang buhay dahil siya po yung ginamit mo po, aming Ama. Ang aming pong dalangin, aming Diyos, sa aming pong mahal na pastor, patuloy niyo po siyang gamitin, patuloy niyo po siyang kasangkapanin para po maglapit pa ng maraming mga kaluluwa sa iyong paanan, aming Diyos, at magamit yung kanyang buhay, aming Ama, sa isang paglilingkod na talagang maaalala po, Panginoon, sa mga panahon ng nasa mundong ibabaw po na ito. Ang amin pong dalangin, aming Diyos, patuloy na pagkalooban mo pa po siya ng kalakasang pisikal, spiritual, at sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay ay maranasan niya, aming Ama, ang iyong pong pagpapala. Kung sa araw po na ito ay meron pa po siya, Panginoong, mga kahilingan sa kanyang puso, sa kanyang kalooban, aming Diyos, kung maaari po, ipagkaloob niyo po ang inyong kalooban sa kanyang buhay. Pagpalain niyo po siya po, Panginoon, hindi lang siya, maging ang kanyang buong pamilya, ang kanyang may bahay, ang kanyang mga anak at mga apo po, Panginoon. Lord, salamat po. At tumatanaw po kami, Panginoon, sa mahabang panahon ng paggamit mo sa kanyang buhay, sa kanila po ni Jack, dito sa IRM Area E. Maraming salamat po, aming Ama, sa pangalang banal ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Happy birthday po, Tay. Pahabol po na announcement. Nananatili pa rin po ang BCDC sa paghahanap po ng isa pa pong empleyado as BCDC bookkeeper. Inyo lang pong ipasa ang inyo pong resume sa ating pong mga staff ng BCDC o kay Ate Josie as BCDC head. Tama ba? Ayan. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating doxology. Salamat po, Panginoon, sa isang pananambahan na kung saan ay aming napakinggan ang iyong mensahe sa amin, na sa bagong taon na ito ay maalala po namin na meron kaming bagong pagkakataon na mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Igawad mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang iyong bendisyon sa pamagitan ng iyong anak. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at kayo ay ingatan. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at sa mga araw na darating. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Lahat ng papuri,
Maligayang pananambahan po. Ayan, start po ng ating second service ay 9 a.m.